Okay, sundo tayo ngayon. Alam ko yung nakaraang video natin kasi ni-request ni Sir John yung long rides, kung anong gagawin, tsaka yung tamang discipline or etiquette siguro sa riding. Yung long ride pa lang yung nagawa natin. Yung sa etiquette, wala kasi tayo masyadong idea doon kasi hindi naman tayo ma-etiquette. Ibago tayo sa clutch, sandali. In-adjust ko kasi at ganun, parang lalong laging dumulo. Dali lang adjust ko lang yung clutch. Na-adjust ko kanina, akala ko na-adjust ko na maayos. Mahirap kasi siyang adjust kasi may clutch easier, dalaway adjustan. Ano pa naman ngayon, init yung hangin, ibig sabihin humid. Lagay muna natin itong pang adjust dito, bakit sakaling mag-adjust ulit tayo mamaya. Ayun, etiquette. Nag-usapan natin kanina, nawala na tayo. Wala tayong masyadong alam kasi nga hindi tayo ma-etiquette. Yun. Ayun, etiquette. Proper etiquette or discipline. Siyempre sa unang-una na tayo dyan sa safety. So, full gear hanggat maaari. Bukod sa safe ka na, kung sakali mang maaksidente ka, wag naman. Pero pwede rin yun maka-inspire sa nang makakakita sa'yo. Alam mo naman minsan, di ba, pagka may nakakita ka, parang gusto mo rin. So kahit isang tao lang yung ma-inspire mo mag full gear, malaking bagay na yun. Halimbawa, nagandahan siya dun sa boots mo, gusto rin niya yun. O at least naka-boots na rin siya palagi pag nag-ride siya, di ba? Mukhang bukas. Yes! Hanggang mamaya pa kayo? 24 hours? Sige, pagbalik ka lang. Salamat! Okay, yan nga, yung gears. Siyempre, yun nga, magiging ano yun example sa iba. So, hindi siya etiquette, pero parang proper discipline yun, na naka-full gear ka, parang magmamotor ka. Kahit malapit, short ride. Yun na, meron na tayong meron tayong video na can't ride without. Unang-una, basta kompleto lahat. So yun nga, gears. Tapos sa etiquette, kailangan lang naman maging respectful sa kalsada. Hindi lang sa mga kapwa mo nakamotor, yung sinesenya sa mo ng ride safe, mga ganun, pag nakakasalubong mo. Pero yung respeto, yung wag mong sisilawin, ganun. Pag alam mo malakas yung ilaw mo, tapos maliwanag naman, ganyan, may mga ilaw naman, patayin mo na lang muna. Tapos wag mong siksikin. Ito yung mga minsan na nag-aalangan ako pag may mga motor. Kadalasan ko ito nararamdaman sa mga nakamotor. Yung tumatambay sila sa blind spot ko. Hindi ko sila makita side mirror, pero nandiyan sila sa tabi ko. Nandun lang sila. Kapag ganun, huwag kayo tumambay sa blind spot kung ganun yung ginagawa niya. Overtake na lang kayo or pumunta kayo sa likod niya. Kahit di naman likod na likod, nagmamotor ka, alam mo yun kung ano yung kita sa side mirror at hindi. So huwag ka tumambay dun sa blind spot. Di ba maandar, dire-diretso lang, walang traffic. Nakatambay ka doon, tapos nakadikit ka pa ng konti. Alanganin yun. Nakakailang yun sa dinidikitan mo kasi imbis sa side mirror na lang siya tumitingin, nag-head check pa siya palagi. Chine-check ka pa niya palagi. Yun, ilaw, yung pag-positioning mo, tsaka yung pag may mga kotse, alimbawa, nag-lane split tayo. Legal sa atin yun, tsaka lagi natin ginagawa yun. Lahat tayo nagmamotor, lahat tayo ginagawa natin yun. Pero piliin natin, halimbawa kakanan, halimbawa yung kotse na yan, kakanan, kasi may signal na sa kanan, pwede mo pa siya singitan sa kanan niya. Pwede ka pa mag lane split sa kanan niya kung may space, tsaka kung malayo pa siya doon sa may kanto na lilikuan niya. Pero pag malapit na siya lumiko, huwag mo nang pasukan kasi mailang yun. Baga matatagalan siyang kumanan. Huwag niya na unahan, paunahin yun. Sandali lang naman yung mawawala dun. Yun, yung mga ganun lang. Tsaka syempre, sumunod tayo sa traffic rules. Nakadesign naman yung traffic rules para para maging safe, para maiwasan yung mga aksidente. Nagagamit lang yung mga traffic rules na yan para abusuhin ng mga ibang officials. Hindi naman lahat, pero meron may mga ganun talaga minsan. So pag na-tsempohan mo yun, edi gagatasan ka pa. So wag na lang. So kaya sundin natin yung rules. Traffic rules, madali lang naman yun Hindi naman siya mahirap. Hindi siya kailangan kumain ng matinding brain power.
Ayun lang, mga etiquette. Tapos mag-communicate ka. Kailangan mo i-communicate kung ano yung gagawin mo palagi. Tsaka maging predictable ka. Huwag ka masyadong malikot. Kung kailangan mo mag-overtake, edi signal, wag signal light ka. Tsaka ka kumuha ng tempo sa overtake. Tsaka kung may sumisignal, huwag nyo na unahan. Paunahin nyo na overtake. Pare-paras naman tayo nakamotor eh. Kapag pumasok ka na una, di pasok ka na rin nun. Hindi mo naman siya kailangan unahan mo. Yun lang yung alam ko eh. Yun lang yung mga na-experience ko eh. Hindi tayo ready kasi nga, sabi ko kay sir, wala tayong masyadong experience, pero meron naman tayong alam na konti. So basta wag ka lang kaskasero. Basta alam nung nasa likod mo, saka nasa unahan mo ano yung gagawin mo, okay na yun. Alam naman natin na marami ring malilikot talaga. Huwag mo lang sabayan. Pag kami nakita kang ganun, kaya mo na. Kung minsan may nakasabay tayo dati na naka-scooter siya, kinakalera niya ako, tapos hindi ko siya pinapansin. Tapos inihintay niya ako, tapos pinapauna niya ako, tapos nilinyahan niya ako. Na medyo malapit. Ayoko pa naman ng ganun. Nagugulat ako eh. Yun pala, huwag mo kayo mag-overtake na malapit. Bigyan mo ng space pag mag-overtake kayo. Huwag yung dikit na dikit, kasi nakakagulat yun. Baka ma-aksidente pa akong nervyoso. Kung naparami yung kape niya nung gabi na yun, tapos in-overtake ka mo ng ganun, yung dikit na dikit, nakakatakot yun eh, nakakagulat. Baka pagulat ay ma-aksidente pa dahil lang in-overtakean mo. Ayun, yung ganun, yung mga ganun. Meron ba? Parang lakas ng tambucho, kala ko nasa likod ko. Pabalik pala siya. Lakas naman. Ayun, isa pa yun, yung ingay. Di ba na-issue ngayon yan? Yung isang naka-dominar, bomba ng bomba. Yun, pag maingay yung tambucho mo, syempre, kung meron sa likod mong malapit, huwag mo nang bombahan masyado. Or kung nagpapainit ka sa madaling araw, huwag mo nang bombahin kung nagpapainit ka. Hayaan mo na lang yung idle. Eh, kung maingay talaga, wala talaga tayong magagawa dun. Mahihiya lang sa kapitbahay kung madaling araw, di ba? O kaya pauwi ka madaling araw, patay mo na kagad. So yun, yung ingay, ang ilaw, iba sa'yo nakaka-istorbo ka sa ibang tao. Or nakakailang ganun. Huwag mo na lang gawin yun. Yun lang yung parang tingin kong discipline sa kalsada. Bukod sa safety nga, mag-root pa rin sa safety yun, kasi kung ma-aksidente ka nga, maano rin yun eh, makaka-istorbo ka rin sa ibang tao eh. Ito nga ang motor natin kasi nga, di ba, parang regulation yun na dapat yung motor mo nakabukas palagi ilaw. Kuminsan yung low natin pag sa stoplight gusto kong patayin eh. Eh hindi ko naman patay yung makina, ayoko naman patayin yung makina para lang mawala yung ilaw. Minsan kasi tumatapat sa side mirror ng kotse, yung kagaya niya mababa, tapat yan sa ilaw natin eh. Kung medyo malapit ka, parang traffic, tapos lane split, parang ganyan, masisilaw yan. Kagaya niya, naka-high tayo. Hindi ko napatay. Kasi hindi ka pwedeng signalan yan, wala siyang way na para i-signal ka. Yun lang naman yun. Tapos kung may makita ka mang nasiraan, kung may matutulong ka, hintuan mo. Or kung kahit hindi ka masyado marunong or wala kang alam sa pag-ayos, hintuan mo pa din. Basta sa tingin mo safe yung hihintuan mo. Kung alanganin yung lugar, wag na, kasi may mga modus na ganyan ngayon eh. Kunyari nasiraan, yung pala hold upin ka pag uminto ka. Pag alam mong, kasi kung ikaw masiraan ka, siyempre ang gagawin mo, di ba? Tatry mo pa rin naman ipwesto yung motor mo sa maliwanag. Makikita mo naman kung safe yung lugar, kasi yun nga. Kasi ako, kung masiraan ako, hindi ako maparado sa madilim. Try ko itulak hanggang sa may maliwanag. Nakakatakot kaya yun. 5 minutes lang pala, out na ni Mrs. Patay tayo. Andito pa lang tayo. Ano ba? Yun lang yung mga alam ko eh. Pasensya na kayo, hindi tayo pag-prepare kasi wala rin naman talaga tayong prepare kasi nga wala tayong idea. Kakaunti lang yung alam natin. Tsaka yung busina ng busina, minsan kasi nakaka-trigger yun ng pag mainit na yung ulo, lalo na pag traffic. Pag binusinahan mo ng binusinahan, baka bad trip na yun, makapaaway ka lang, may involve ka pa sa road rage. Or kung mainit yung ulo mo, pahinga ka muna, stop ka lang muna, stop over muna, para hindi ka madamay.
Kasi kung pag parehas na mainit yung ulo nyo, ang bilis nyo na mag-away nun. Ikat ka lang ng konti, na ulo mo. May pag-away ka na kagad. Yun lang naman yung mga basic na alam ko. Tsaka pag may nakasalubong ka nagmamotor, kasi ngayon sa sobrang dami nagmamotor na, di ba? Papagod ka kakabate. Kaya ako minsan binabati ko lang yung mga nakakita ko sa expressway. Lalo na pag naka-Dominar. Batiin mo lang kahit di ka pansinin, okay lang yun. Yun na yun, pagka ginawa nyo yun, papansin mo pa na mas mabati pa yung mga naka high end na motor. Mas suplado pa minsan yung mga 400. Hindi ko alam kung bakit eh. Yun lang, basta mag-communicate ka. Automatic naman sa mga riders yun, yung bati-bati. Baka lang hindi mo ginagawa. Pati yung pagtulong, kung may nakikita kang nalanganin na automatic yun. Ang puro nagrekwento ko yung may kumakarera sa akin na scooter. Inaano niya ako, pinipinahan niya ako pagka hinihintay niya ako. Tapos pag malayo na siya, hintayin niya ako ulit. Papaunahin niya ako ulit. Hindi ka napansin, nung huli, inunahan niya ako, tapos sinagalan niya na nasa unahan ko siya. Tapos tinataas niya yung dalawang kamay niya, parang ginaganon niya. Dalawang kamay Sabi ko, hindi kaya, di kita mapatulan. Pero magaling magmotor yun, tsaka kargado yung scooter niya. Ang lakas eh. Pag umarangkada, ang lakas talaga eh. Tapos ang galing bumangking. Kaya, tsaka yung upuan niya, yung scooter niya, yung may bukol sa yung dulo ng upuan, yung kinakabitan ng legs pag nabangking, yung pang karera na scooter na naka-setup. Naisip-isip ko, nagkakarera ka na nga, hindi ka pa rin sulit sa pagkakarera. Marunong siya eh. Kaya alam ko na baka ka nagka-track day yun, yung scooter niya. Pati yung setup ng motor para nakapang track day. Pero bakit niya ako kinakarera? Hindi pa rin siya sulit. Or baka naisip ko lang kasi baka rin yun eh, mabagal siya sa racetrack. Kaya gusto niya karerahin yung mga gusto niya karerahin yung mga hindi marunong sa kalsada. Pagdating sa racetrack, mabagal siya, kaya doon siya kumakarera sa kalsada. Tapos kinakarera niya yung mga walang experience sa racetrack, kagaya natin. Hindi ko naman siya kapatulan kasi delikado yun pa nagkakarera ka. Sarili ko lang kinakarera ko eh. Hindi ko kamaunahan eh, ang bilis eh. Ayun, yun lang yung mga tingin kong discipline or etiquette na sinasabi ni sir. Discipline yung pagkasabi niya eh, pero tingin ko more on etiquette yun eh. Ayun, malapit na tayo sa opisina ni Mrs. So, samahan nyo ako hanggang doon, baka may maisip pa tayong iba. So yun lang yun, i-communicate mo yung mga gagawin mo. Kailangan malinaw doon sa mga kasabay mong nasa kalsada kung ano yung gusto mong gawin. Hello? Nasa na mga stoplight. Unang stoplight, kakalabas ko lang ng MCX. Okay. Ayun, tumawag na, naka-out na. Ay, isa pa pala, kung mabagal kayo magpatakbo, huwag muna kayong mag-expressway. Kung 60 lang yung kaya nyo, huwag muna kasi delikado yun. Kailangan sabay ka kung gaano kabilis yung traffic. Kung tumatakbo lahat yung sasakyan ng 80, kailangan 80 rin yung takbo mo. Kasi delikado yun, overtake ka ng lahat. O pwede naman, gusto mong bagal, may emergency, tumabi ka lang. Sway kasi, yung slow lane dun, mabilis pa rin. Okay, so yun lang. Yun na lang muna, alam ko, bitin yung topic natin ngayon. So, sa susunod na lang ulit, update. Okay, thank you na matindi. Hanggang sa muli, bye bye.